So guys, welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. So let's see kung kaninong reading ang mababasa ko ngayon. This is a general love reading case, so not a personal reading. So take what resonates and leave the rest. Hindi lahat maka-resonate sa reading na to. This could be a vice versa. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So, welcome sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. Welcome sa mga hindi pa nakapag-subscribe at nanonood ng video na to. Hope you like what I'm doing here. Please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So, let's start. This is a general love reading for everyone na maka-resonate, okay? So, let's start. Three of Wands. Decision. I did not pick that because may spread ako eh. LDR, decision, thoughts. Okay. Nice intro. Anyway. Oh, okay. At siya yung nandito. Siya yung nahulog kanina. At siya yung nasa bottom of the deck. Anyway, let's start with the past. So, in the past, this person really loved you. Somebody loved you, truly love you, willing to accept you in his life, accept your flaws. Parang this person, mahal ka talaga ng taong ito. Willing din siya, mapagmahal siya masyado. Sobra siyang, sabihin natin na pinapakita niya yung pagmamahal niya sa'yo. At ina-accept niya din yung pagmamahal mo sa kanya. So, itong person na to in the past, might be dealing with this kind of person. Okay? Somebody na sobrang mapagmahal na tao. Totoong nagmamahal. So, in this present situation, a bit nagkaroon kayo ng imbalance connection no dalawa. Parang merong mga feeling mo unfair sa situation, nangyayari. Parang andun sa point na hindi mo na naintindihan kung mahal pa ba ako nito or hindi. So, parang merong imbalance sa sitwasyon na meron kayo ngayong present situation. So, feeling mo dito, yung person mo, nagmamahal na siya ng iba. Feeling mo, yung person mo, meron na siyang iba. Feeling mo, parang nag-o-offer na siya ng pagmamahal sa iba. Kasi nagiging imbalance na yung sitwasyon ninyo. Parang nagbabago na. Not same as before. Na sobrang into you siya. Sobra siyang nagmamahal sa'yo. So, sa person mo naman, ano din naman siya sa point na alam niyang mahal mo siya. Nagmamahalan kayong dalawa. So, King and Queen of Hearts or King and Queen of Cups. So, this is like, alam niya para sa kanya, nagmamahalan pa rin talaga kayong dalawa. Mahal mo siya, mahal ka niya, unconditionally. Yun yung nararamdaman niya para sa'yo. And sa'yo, nararamdaman mo na parang may pagbabago na. Nagmamahal na siya ng iba. Bakit ganun? Right? Parang imbalance na yung sitwasyon na nangyayari sa relasyon namin. Parang meron na siyang iba. Okay. So,
I wanted to clarify here. Bakit ito yung nararamdaman mo? And, bakit parang feeling mo imbalance na? Bakit parang feeling mo unfair? Bakit nararamdaman mo na nagmamahal na siya ng iba? Hindi ka nakakatulog sa gabi. May pakiramdam ka talaga, parang intuition or hallucinations or something like that. Namimiss mo siya. Like, hindi na siya nagiging katulad before as how he or she is sobrang in love sa'yo. Namimiss mo yung dating siya. And hindi mo na siya nakuha this present situation. Parang you wanted that this person will going to move forward towards with you again, same as before. At dun ka sa point na you felt na meron talaga siyang babae. Hindi ka nakakatulog sa gabi dito. Parang feeling mo naging pabaya siya, naging easy-go-lucky siya, parang feeling mo naging parang palagi na lang siya naiinip, or feeling mo na masyado siyang busy, something like that. So, masyado siyang madaming kinakausap ka naman niya, but then the point is like, minsan ini-ignore niya, minsan binabaliwala niya yung tanong mo, something like that. So, yun yung hindi ka nakakatulog sa gabi, thinking na baka meron na siyang iba. Pero para sa kanya, alam niya, yung pakiramdam niya sa'yo na sobrang mahal mo pa din siya. Walang nagbago sa'yo, ganun mo siya kamahal pa din. So, ano yung pwedeng positive na mangyayari dito is, with the 7 of Cups here. So, kailangan dito na parang to clarify things kung bakit nangyayari ito. Okay? Bakit merong mga ganitong nangyayari sa relasyon ninyo? Wag ka agad-agad na parang sabi natin, humusga nang wala kang nakikita. Huwag ka agad-agad na humusga based lang sa nararamdaman mo. So, tignan mo yung mga pwedeng mga nangyayari sa kanya. Work niya ba? Sa family niya? Sa inyo? Sa financial niya? Baka dahil dito, nagka-mix-mix yung problem niya. Is ando siya sa point na hindi na siya nakakapag-focus sa relasyon ninyo. Minsan napapabayaan niya. So, that doesn't mean that yun talaga yung nangyayari, pero yun yung kailangan mo tignan. Okay? Tignan mo kung which is which. Ano yung nangyayari sa kanya. Bakit nagiging ganito siya? Para kahit papano, kung sakali man, matulungan mo siya, ma-advisean mo siya, ma-motivate mo siya, you will going to be there for him. Kasi yun naman yung nararamdaman niya para sa'yo eh. Mahal mo pa rin talaga siya. So, wag mo siyang lalong guluhin. Okay, sa mga nangyayari sa sitwasyon ninyong dalawa. Okay, so, dito naman sa negative outcome na pwedeng mangyari dito sa inyo kung sakaling mangyayari to. So, ando sa point na wag ka mag-react agad para yung alam mo yung reaction na gusto ko na mapag-isa, gusto ko nang mag-move on, parang hindi ko na naintindihan siya, hindi ko na nagugustuhan, hindi na siya katulad before, nagbago na siya. Gusto ko na lang maghilom sa mga nararamdaman kong sakit and without talking to this person. So, kailangan nyo talaga na magkaroon kayo dito ng conversation. You need not to heal alone, but to talk to this person to see kung ano ba talaga yung katotohanan. Like, kailangan mo siyang kausapin, like in a sense na heart-to-heart talk. Kumbaga, ganun. Tignan mo kung anong ba talaga yung problema. Is it, may iba na ba talaga siya? Or is it dahil lang sa other things na problema niya and para at least hindi ka makadagdag sa problema niya. 'Di ba? Baka siya yung tao na masyado siyang emotional, masyado siyang hindi nag-share. May mga lalaking ganun eh. Mahal ka niya pero ayaw niya yung nadadamay ka sa mga problema na meron siya personally. So baka ganun yung mga nangyayari sa kanya
and ikaw naman is parang nag-hallucinate ka na may iba siya kasi nagbabago na siya. Siguro dahil sa mabigat yung problema siya sa family niya, sa trabaho niya, something like that. So you need to talk, not to heal right away without knowing kung ano ba talaga yung punot dulo, ano ba talaga yung nangyayari sa relasyon ninyo. Baka in this situation na meron kayo, ganun yung mga nangyayari sa inyo. Parang masyado kang nagre-react agad nang hindi mo siya kinakausap, nang hindi mo totally alam kung totoo bang nagmamahal siya ng iba or hindi. Kasi yun yung feelings mo eh. Yun yung intuition mo, hindi ka nakakatulog sa gabi. Okay? So, yung hope mo dito sana matapos na tong problema ninyong dalawa. So, ito yung gusto mo mangyari. Ito yung hope mo dito. Sana matapos na yung problemang ito. Sana, kasi bigat-bigat na para sa'yo. Hindi ka na kasi nakakatulog sa gabi. Sobrang para sa'yo ang bigat-bigat na ng sitwasyon na to. Siguro to the point na nagtatanong ka sa kanya. Yes. Nagtatanong ka sa kanya pero minsan, hindi naman talaga siya totally na nag-open up sa'yo. Hindi siya totally na nagsusumbong sa'yo. Or sabihin natin na, kumbaga kung meron man talaga, if ever, okay, kung tama yung intuition mo. So, parang adun sa point na hindi pa niya kiniklear sa'yo ang lahat na yun. So, para sa'yo ang bigat ng problemang ito. Parang feeling mo, you are in a one-sided relationship. Pasan mo yung problema ninyo ng ikaw lang mag-isa at parang para sa kanya, hindi kanya tinutulungan sa mga problema na meron ka. So, you're hoping na matapos na to. Kaya dito ka sa point of thinking na you wanted to heal. Kasi parang gusto mo parang may pinapasan ka na gusto mo i-drop ito and just to let it go, move on, and wanted to heal. Ito yun. Pero wag mo munang gawin to kung hindi mo pa siya nakakausap kung ano talaga yung totoong nangyari. Based lang sa nararamdaman mo. Not like that. Kailangan mong i-clear sa kanya kung bakit ba talaga to. Bago ka mag-heal from this. Kung ano man yung katotohanan dito. So, what is your fear here is the clarity. Natatakot ka na baka totoo nga yung hinala mo. Natakot ka na totoo talaga yung nararamdaman mo. So, natakot ka na parang may babae ba talaga siya. It's either some of you, okay? Some of you na baka nakabuntis ba talaga siya or something. Okay, this is not for everyone, okay? Kasi nandito yung Empress card. So, pwede kayong mag-comment down below if totoong may nabuntis siya or feeling nyo may nabuntis siya, something like that. Ka-LDR kayo. So anyway, kasi 3 of Wands So, di ba bumagsak to una kanina? So this could be LDR, this could be a lot of thoughts, decisions. So, baka LDR yung some of you. Kaya hindi naman to para sa LDR lang. Anyway, yun yung fear mo, yung clarity na sabi ko na meron talaga. So, yun yung takot mo dito. And I can see also here that what you want here is matapos ng lahat ng to. This is what you are aiming, na sana magkaroon na ng pag-aayos to, na sana ma-end na tong cycle na to and to have a changes in our life, in our relationship. Lalabas na to sa sitwasyon namin and magiging maayos na kami. This is what you are aiming here. And what you are avoiding is the pain. So, nararamdaman mo yung pain, nabibigatan ka na, kaya gusto mo na maghilom dito. So, because you are avoiding pain, meaning, andun ka sa point na wala pang clarity sa'yo, kasi nga ito yung fear mo, yung clarity. So, sa mga nangyayari sa inyo ngayon, wala pang clarity sa'yo. Siguro tinatanong mo sa kanya, being like a wishy-washy, being parang binabaliwala niya yung mga tanong mo. Feeling ko, may mga ganung mga bagay, hindi clear sa'yo, hindi siya totally nag-open up sa'yo, or sinasabi niya lang sa'yo, wala lang yun, wala lang problema, bakit ka ba nag-iisip ng ganyan, wala lang to. So, nagbibigay to sa'yo ng parang hallucination, a feeling of something mabigat, and this is what you avoid, yung parang gusto mo na mag-heal agad because ayaw mo yung hindi ka makamove on. Ayaw mo yung mag-i-stuck ka sa feeling na to, sa hindi ka nakatulog sa gabi. Ayaw mo ma-stuck ka sa nararamdaman mong pain. Kaya parang para sa'yo, sa bigat ng nararamdaman mo, gusto mo agad
agad na mag-heal. Okay? Nang without clarity sa mga nangyayari sa relasyon ninyong dalawa, sa inyong dalawa. So, what is the environmental factor here? Is the Justice card. So, parang feeling ko, this is somehow na imbalance situation. So, parang you want a justice without knowing, kasi naka-blindfold siya eh. So, you want a justice without knowing the truth. Parang gusto mo, parang dito sa point na to, alam mo, ang nararamdaman ko, nag-aaway kayo dito, or nagtatampuhan kayo dito, or parang naglalagay ka ng conclusion into something na hindi pa talaga clear. Parang ganito, may mga nararamdaman ka, tapos sinasabi mo sa kanya na may iba ka siguro nanloloko ka sa akin, and you keep on spying, you keep on stalking, and parang seems like parang bakit wala akong nakikita, ang hirap, and you want justice right away sa mga nararamdaman mo. So yun yung isa sa environmental factors here. So I can see also here na other people is the Ace of Cups. So I wanted to clarify, what is this? Ano tong new beginning na to? Ano tong pag-o-offer ng new beginning na to? Oh, okay. So, this is other people involved in your relationship. Ibig sabihin, this is not you. This is not your person. So, feeling ko, ito yung dahilan ng pag-aaway ninyong dalawa. So, yun nga, the woman's instinct, the woman's intuition, sometimes it is really right. Pagramdam mo, sabi nga nila, pagramdam mo talaga na merong something, maniwala ka sa intuition mo dahil totoo yun. So, this is in the other, parang ito yung outside sa relasyon ninyo. So, meron siyang hindi sinasabi talaga sa'yo. Secret. So, feeling ko nakikipag-usap siya to an ex. Kasi bakit ex yung sinabi ko is this is an Ace of Cups. So, this is somebody na nag-offer siya ng new beginning to somebody. Nag-offer siya ng pagbablika, nag-offer siya ng new beginning, na magkaayos or anything, kaya ex. And this is the reason bakit kayo hindi nag-uusap, hindi kayo nagkakaintindihan, hindi siya nagsasabi sa'yo ng katotohanan, binabaliwala niya yung mga tanong mo. Because of, parang meron siyang pinaglaban dito na ex. Kaya parang feeling mo napapagod ka na. Feeling mo there is something wrong. Feeling mo pasan mo na yung problema ng relasyon ninyo. And siya is parang wala lang sa kanya na parang bakit mo parang hindi siya nagkikipag-cooperate sa'yo na ayusin yung relasyon ninyo. Kasi nga meron na pala siyang ino-offeran na new beginning to somebody else. Meron na silang communication. And sobrang ramdam mo yun. Sobrang pero hindi ka nakahanap ng clarity. Andun ka sa point na yung fear mo is totoo. Merong clarity, pero hindi mo siya nahanap. I mean, yeah. And you are really avoiding na, parang gusto mo dito, feeling ko sa'yo, parang gusto mo na talaga na malaman yung totoo. Para sa'yo na parang sabihin mo lang sa akin yung totoo, para makapag-move on na ako agad. Kasi parang ayoko yung parang ginagawa mo akong tanga, ginagago mo ako dito. Nasa loob tayo ng relasyon natin. Hindi tayo okay, hindi tayo nagkakaunawaan na. Tapos meron ka palang iba, ginagago mo ako. And totoo, meron talaga siya. Parang nakipag-usap na siya sa ex niya. Kaya naghihintay ka dito, napapagod ka na dito. And this is your intuition.
And this is your intuition na ito yung ramdam mo. Parang feeling mo pagod ka na sa mga nangyayari. Naghihintay ka sa taong ito kung kailan mabalik yung dating treatment niya sa'yo na wala na, hindi na nangyayari pa. Because of meron na siyang connection with an ex. Okay. So what action you were going to do here is, of course, to open up this to your person. You need to move forward to open up. Kausapin mo siya. Okay, kung hindi mo siya nakuha sa kausap, kailangan mo maging wise enough to be the high priestess, to gather the information, truth about this, or to do something na paano mo siya makausap na mapaamin sa mga nangyayari. Do some action, move forward. But I'm going to clarify what this is. Be strong enough to handle this. Okay. Be strong enough to move forward towards this goal na gusto mong malaman yung katotohanan. Kailangan mo maging, like sabihin natin na, fight your right as a woman, as kung ano man meron sa inyong dalawa, has a wife ba, girlfriend ba, or something. Dapat wag ka matakot na to be strong enough. Kumbaga, takutin mo siya or bigyan mo siya ng ultimatum. Wag ka masyadong magpadala sa alam niyang kahinaan na meron ka. Kasi feeling ko dito, this person really did betray you. Ibig sabihin, niloloko ka niya harap-harapan. Habang kayo, niloloko ka na niya. Kasi nandito yung betrayals. The Ten of Swords. Parang sinasaksak ka niya sa likod. You know? Nasasaktan ka na nang hindi mo alam kung bakit ka nasasaktan. Because of this betrayal stain. So, kailangan mo talaga gumawa ng action para magkaroon talaga to ng clarity. Para tignan mo din kung ano yung gagawin niya kung sakaling gumalaw ka na dito. Kasi andun ka, feeling ko dito sa energy mo, parang andun ka sa point na nagtatanong ka, nangungulit ka, nangaaway ka, nang wala kang ebidensya, kumbaga. So, stop it. Tigilan mo muna yon. And parang pupunta ka sa behind this situation. Ibig sabihin, mag-search ka, mag-gather ka ng information nang wala siyang nalalaman, nang wala kang inaaway na, wala kang kinukulit. Pero nag-gather ka na ng information, nag-gather ka na ng truth. Para magiging detective dito. High priestess, be wise enough na pag may mga nasasagap kang nalalaman mo, wag mo munang itapon lahat sa kanya nang hindi pa kompleto. Dapat complete details, meron ka ng ebidensya, proof na ito talaga, nangyari talaga to, totoo talaga to, bago mo to siwalat sa kanya, bago mo gawin yung healing, bago ka mag-move on, bago mo gawin ang lahat ng to, bago mo siya bigyan ng lessons or challenge him or her, to prove na hindi ka basta-basta lang, hindi ka ganun kahinaan, na alam niya na sobra mo siyang mahal, kaya ginagamit niya yung kahinaan mo na sobra mo siyang mahal. Okay, alam niya na parang nagpapatawad ka lang. Yun yung ramdam niya sa'yo mahal na mahal mo siya unconditionally, and nagpapatawad ka lang sa mga nangyayari. Every time na nag-aaway kayo, kahit walang clarity sa kanya, parang pinapatawad mo lang siya, hinayaan mo lang, as long as okay kayo. So, ginamit niya yung kahinaan mo to betray you with someone from the past here. So, ano yung unknown factor here is the Four of Pentacles. So, he hide this from you.
Parang andun siya sa point na wala siyang balak talagang sabihin to sa'yo. Wala siyang balak na i-let out to sa'yo, itong mga nangyayari na to. Parang as you can see with this card, I don't know if clear to sa inyo. As you can see with this card, inupuan niya yung box. Ibig sabihin, kinikip niya to in safety na wala siyang balak na sabihin sa'yo to. Tinatanong mo na siya, kinukulit mo na siya, naiirita na siya sa mga tanong mo, pero wala pa din talaga siyang balak na spread out to. Okay. So, for the future outcome of this relationship na meron kayo is a decision from you. This is the Three of Wands. So, let's see. I'm going to clarify this outcome. Kasi pagod ka na. See, the High Priestess. Pagod ka na. Kailangan mo talaga dito na mag-decide. Think deeply. Think properly. Think wisely. Decide properly. Huwag ka agad-agad na mag-decision gaya ng sinabi ko kanina. So, huwag ka agad-agad na mag-spread out ng hindi kompleto. Kailangan mo maging wise enough to gathered information. Kasi meron na talaga dito, feeling ko sa inyo, fights na nakakapagod na, naiirita na siya sa mga tanong mo na wala naman siyang balak na sabihin to sa'yo. Kasi ayaw niyang mawala ka. Dahil nga alam niya na mahal mo siya. Alam niya na konti lang na lambing niya, konting sorry niya, is okay na naman kayong dalawa. So, parang ganun, kung sakaling bumalik siya talaga sa ex niya, kasi ito yung bumalik siya sa ex niya, parang sa kanya ata, feeling ko, kung hindi mag-work to, nandyan ka pa, alam niyang nandyan pa, kung hindi sila mag-work ulit ng ex niya, or sabihin natin na nagagamit ka niya into other things. Kaya hindi kanya binibitawan talaga. So, nag-aaway na kayo dito, nakakapagod na talaga. Kasi kung kaya kanyang bitawan, binitawan ka na niya, pero wala akong nakitang energy dito na bitawan ka niya. Tinatago niya lang sa'yo yung katotohanan na nagkaayos sila ng ex niya, nagkabalikan sila, or bumabalik siya, nagkakaroon sila ng communication ng ex niya. So, kailangan mo din dito tapatin yung pagiging easy-go-lucky niya, yung pagiging wishy-washy niya ng taong ito. Kailangan mong maging strong enough na hindi mo ito-tolerate itong pagiging ganito niya. So, you need to think, be wise enough to see, para hindi ka ma-confuse. Kasi na-confuse ka parang blindly fighting ka. Kumbaga, lumalaban ka dito nang hindi mo alam kung ikaw ba yung natatamaan, yung person mo ba yung natatamaan. You are very much confused here. So, about sa mga nangyayari sa inyo. So, might be this person has a past, and might be this person is talking to someone from the past. And parang adun sa point na you just really wanted an answer, a clear answer. Okay? So, this will be the outcome of your relationship na to. So, kailangan mo mag-decide, pero before you need to decide, kailangan mo din ng proper parang proof na kailangan mo maging wise enough. Kung hindi mo man, para sa inyo, some of you, diba? Hindi talaga. Meron talaga sa inyo, meron talaga sa mga tao na nahihirapan maghanap ng way, maghanap ng clarity, ng proof na meron talaga, kasi masyado ding matalino yung person mo sa pagtago ng sekreto na to. And masyado siyang marunong magdala ng relasyon ninyo. Parang ando siya sa point na kahit nag-aaway na kayo, parang pinabababa niya lang yung sarili niya, wag lang kayo maghiwalay. Minsan kahit na naiinis ka na, pero may mga pagbabago na. So parang hindi mo na siya naiintindihan, bakit hindi mo pa ako bitawan? Kung meron ka ng iba, bitawan mo na ako para madali ako makamove on, pero hindi ka niya binibitawan. And you are like thinking, ano ba talagang meron? Anong problema? So, kasi wala siyang balak na sabihin sa'yo to. So, in this, para sa future outcome ng relasyon ninyo, para makuha mo para makapag-decide ka, kailangan mo maging smart enough, pause for a while, huwag ka muna mangulit, tumahimik ka muna, kalma ka lang, let him
parang let this person wonder, what are you doing? Bakit parang hindi ka na nangungulit? Bakit parang hindi ka na parang nangaaway na sino ba talaga, ganyan, pause and relax and think kung ano para makapag-desisyon ka ng maayos, para hindi ka ma-confuse sa mga nangyari. Challenge your person para matuldo ka na itong sitwasyon na to. Anyway, honestly, nakikita ko kasi dito, feeling ko wala naman ako nakikitang ending sa inyo. Wala ako nakikitang parang totally, what is this, breakup or separation. Wala ako nakita. This is a betrayals. This is what you need to do, some action. Parang challenge mo lang siya. I-challenge mo siya. Na tatakutin mo siya, maging strong ka, maging powerful ka. Know your right in this moment na hindi ka basta-basta. Yung kahinaan na nakikita niya sa'yo, hindi ka ganun. So, you are a strong one. Pero wala akong nakikita ang ending dito sa inyong dalawa. Like, this is a part of your challenge siguro as a couple, as a relationship. Kasi feeling ko itong person na to, ayusin niya din yung sa inyo. So, parang andun sa point na kung makikita niya yung pagbabago sa'yo, kung nakikita niya na hindi ka nangungulit, parang andun ka sa point na mas na pinopokus mo to lahat sa sarili mo, mas parang andun ka sa point na kung ganun ka pala di magiging ganun din ako, magbabago din ako. Pero not in a point na maglalaki ka or magbabae ka. In a way na mas pinopokus mo lahat sa sarili mo kaysa same dati na mas nakafocus ka sa relasyon ninyo at sa person mo to find out kung ano ba talagang problema. Mas parang inaano mo na, twist mo to doon, nilalagay mo lahat ng focus mo sa sarili mo. Change everything. Everything. Parang sabihin natin na magkakaroon ka ng inner bloom sa sarili mo na kahit ganito na yung nangyayari sa inyo, mas parang pinaprioritize mo yung sarili mo this time. Pero, being smart, nag-gather ka na ng information. Parang pinapawonder mo itong person na to. Titignan mo kung anong reaction niya sa pagiging quiet mo. Anong reaction niya sa mga bagay na hindi mo na siya kinukulit. So, challenge him or her. Kasi feeling ko, alam mo, nakikita ko dito that this person will still going to come back to you. This person will still going to come back to you. Pero, pag example, na-challenge mo siya ng mga ganitong mga bagay, parang feeling mo mas lalo siyang lumalayo sa'yo. Na parang feeling mo mas lalong hindi na kayo naging close, mas lalong yung mga effort mo hindi mo na nakukuha. Then step back. Step back. Sometimes kasi hindi na natin kailangan ng proof, hindi na natin kailangan na malaman yung katotohanan. Nasa kanya na yan eh. Sabi nga nila is like, action speaks louder than words. So, titignan mo yung action niya sa mga pagbabago mo. Ayusin mo yung sarili mo, parang mag-focus ka sa sarili mo. Kung hindi siya nagwa-wonder bakit anong nangyayari sa'yo na parang ikaw na lang, parang hindi ka na nagsasabi sa akin kung saan ka pumupunta, parang hindi ka na nagsasabi sa akin ng ito yung gagawin mo, sila yung kasama mo, parang nagbago ka na. Pag hindi siya nagwa-wonder to that, parang hinahayaan ka lang din niya, then might be that's the time na parang wala na. Parang hindi na kayo mag-work talaga ng person na to. And that's the time na parang you need to step back. At least, dinadahan mo na din. Pero if this person will going to open up to you, will going to give judgment on this, will going to explain to you everything dahil ayaw niyang mawala yung relasyon ninyo, babalik siya sa'yo at ayusin ito, then mag-usap kayo. Kasi meron din namang hope na magkabalikan kayo. Pero wag mo lang talaga hayaan yung weakness mo, parang magiging weak ka na lang talaga. Sometimes you need to be strong enough to do some action, to move forward kung ano talaga yung mga nangyayari. Kung hindi mo man nakukuha to,
hindi mo man to nalalaman dahil wala kang masabihan, wala kang matanungan, is challenge this person, do some action na mismo sa sarili mo yung pagbabago para makikita niya. Okay? Huwag mo siyang pansinin, huwag mo din siyang pansinin, feeling mo na may tinatago ka din, yung mararamdaman niya din na parang may tinatago ka din. Let him, yun niya, challenge this person. Okay, so I'm going to pull an oracle card. This is from the Spirit Guides. Those difficult times will pass. Nothing bad lasts forever. The sun will shine again. The birds will sing. The clouds will clear. And you will be glad to keep moving forward. You will soon be rewarded for your patience. Hold on. You are far stronger than you think. And that is my reading for you. Thank you and God bless.